Good morning! Sabado na naman at syempre nandito na naman kami para magpakalat ng good vibes at magandang balita para sa inyo mga kamarino. Magandang umaga sa iyo, Admiral. At magandang umaga din sa iyo, sa aking magandang partner. Mukhang napakataas ng energy. Ay, syempre. Pati beauty, mataas. Ay, syempre. Talagang ganyan tayo, Admiral. Kasi alam mo, Admiral, pag pinag-uusapan Marino, Marino energetic. Ah, syempre. Oh, pag sinabing Marino, ikaw ay Marino, kayod Marino, iba yun. Ang ibig sabihin nun, di ba? Correct. Eh ngayon, pumunta tayo sa Siemens Village. Ah, very good. Okay, at syempre, okay. bibisita natin yung ating mga seafarers doon dahil ang daming magagandang stories. Okay, syempre. Oh, syempre, magaganda. Nandun lahat ng seafarers natin na mga datihang pang miyembro ng AMOSUP. Yes, that's true. Matagal na nagserbisyo na sa AMOSUP. Nandun silang lahat. Ayan. Kaya naman kumausap kami, not one, not two, but three seafarers. Sabi ko diba? siya, madami. Kasi ang daming story. Nakimarites kami doon, Admiral. Ang daming marites. Marami. Okay. Pero ang mga story nila, Admiral, nakakatuwa kasi marami kayong matututunan mula sa kanilang mga stories. Very good, very good. May babae pa, Admiral. Dapat. At graduate ng MAAP. Lalo na. Maraming taga-MAAP doon. Diba? Maraming taga-MAAP doon, lalaki at babae. Yun. At talagang nakaka-inspire ang mga stories nila, Admiral. Nakakatuwa yan. Ready ka na ba, Admiral? May quote ka bang baon dyan? Siyempre, palagi tayong ready dyan. Anong quote ng Admiral Santos today? Okay. Ito, tungkol na naman doon sa dagat. Ito yung mga nakaraan pa. Pero according to Ricky Skaggs, and I quote, I can't control the wind, but I can adjust the sail. Lalim. Iba ka talaga. Okay lang. Lalim. Flexible ka. Diba? Hindi ko maarong. Diba? O sige, dahil dyan, Admiral, ikaw na mag-explain. Ikaw nag-quote. Diba? Ikaw na mag-explain. Ang ibig sabihin nun, siyempre yung hangin, hindi mo pwedeng baguhin. Natural. Nung panahon ng mga dilayag pa, kailangan yung hangin nasa likod mo para itutulak yung layag mo. Mas mabilis ang takbo. Tatakbo ka. So ngayon, hindi mo ma-adjust yung hangin, i-adjust mo rin yung layag. Paano kung hindi talaga yun ang direksyon mo? Kahit na. Kaya pa rin yun. Kaya pa rin yun. Tignan mo nga naman. So, control natin ang sarili natin. Correct. Diba? Oh, well. Hi, I'm sure excited na po kayo na malaman ang tatlong stories na ihahandog namin sa inyo. Kaya sit back and relax. Dito lang kami. Diyan lang kayo. Dahil alas 8 na po ng umaga, yan ang Marino Time na. Kaya naman all aboard dito sa... Yan ang Marino. Iniisip ko lang na I have dreams, goals. I dreamed of this 5 years ago and nandito na ako. Ang kagalingan ng isang seafarer ay hindi lamang makikita sa pagmamando ng barko, pagiging enyenyero, o pagiging isang kadete. Meron ding mga magigiting na seafarers na makikita sa passenger ships kagaya ng cruise line. Kilalanin natin si Carlene Rose Gavino na isang seafarer sa loob ng cruise ship. Mula sa pamilya ng mga seafarers, si Carlene ay isa sa mga kababaihang naglakas loob na sumabak sa mundo ng maritima. Good morning! I am Carlene Rose Gavino, Safety or ISM Coordinator. Tubong Mindanao, lumaki si Carlene na may kamag-anak na marino na umasenso ang buhay. In our family, merong 7 seafarers. And I'm the only female sa pamilya na naging seafarer. I did so many jobs before going through this cruise industry. Nag-apply ako and luckily I was hired noong 2016. Mahirap talaga, lalo na first time. From the application itself, yun ang isa sa pinakamahirap na experience, lalo na ako taga Mindanao. Wala akong alam sa Maynila. Wala akong alam paano simulan. Kasi yung mga tito ko, yung mga pinsan ko, mga lalaki silang seafarers. Iba yung industry nila sa industry ko. Kasi sila sa cargo, sa tanker, ako naman sa passenger. Even if I ask them, paano to, paano yan, iba. What I did is, I focus sa trabaho ko,
at hindi ko tinigilang mag-learn each and every day. Yun, parang bumilis lang yung panahon and sabi ko, pauwi na ako, pa-sign off na ako at nagustuhan ko siya. Hindi talaga siya madali. Pero pag nasimulan mo na, it's like addicting. Maraming karanasan, maraming natutunan at maraming alaala ang bitbit ni Carlene pagbaba ng barko. Hindi ko makakalimutang karanasan sa barko, yung araw na paalis ako. Kasi parang, eto na yun. I finished my contract. I made it. Kung iisipin, ang pagbabarko ay isang malaking hamon at isang malaking hakbang para kay Carlene na may close family ties. Isang malaking balakid para sa kanya ang matinding pangungulila sa kanyang mahal sa buhay. Noon, madali akong ma-homesick. Ngayon wala kang choice. Hindi ka basta-basta makakauwi kapag nasa barko ka na. So magiging mas matatag ka. Hindi na bago ang kwento ng hirap sa barko. Narito ang stress, pressure at homesickness na nararanasan ng ating mga seafarers. Ngunit sa kabila ng hirap, ang desisyon ni Carlene na sumampa ng barko ay lubos na nakatulong sa kanya upang magkaroon ng pagkakataon na makapagpundar para sa kinabukasan. Looking back to your goals, gusto ko maging maunlad tulad nila. Lastly, pakikitungo sa ibang tao. Kasi hindi lang puro Filipino yung magiging workmates mo. Bilang isang babaeng mandaragat, ano kaya ang masasabi ni Miss Gavino sa kanyang kapwa kababaihan na nakikipagsapalaran din sa barko? Ang masasabi ko lang, lalo na sa mga kababaihan, tatagan natin ang ating mga loob. Alam ko, hindi madali yung pagiging seafarer. Iniisip ko palagi, naku, mahaharas ba ako dito? Punong-puno ng lalaki. Pero I've learned na yung company at yung barko itself, they will do all their best to protect you from any forms of harassment, regardless of your gender. And also advice ko rin, basahin muna yung mga kasama sa trabaho, kilalanin muna ang lahat bago tayo umakto. And yeah, having a family soon, masaya. Higit sa lahat, grounded pa rin tayo sa Panginoon. Hindi tayo nakakalimot kahit saan tayo magpunta. Ang pagsabak sa bagong environment, lalo na sa isang trabaho, ay isang bagay na nangangailangan ng maraming lakas ng loob at tiwala sa sarili. Ang desisyon ni Carlene Rose Gavino na pasukin ang mundo na hindi niya inakalang papasukin niya noon ay isang desisyong kahanga-hanga. Ito ay tanda na kung bukas ang iyong puso para sa isang bagay, ay kakayanin at kakayanin mo. Good luck, Carlene! Hanggang sa susunod nating pagkikita. Yan ang Marinong Pilipina. Mga video kabayans, tuwing unang Martes ang Kabayan Day sa SM. Ang BDO Remit ang pambansang remittance service ng BDO Unibank. Kasama ang SM Supermalls ay naglunsad ng Kabayan Day, isang buong taon na eksklusibong promo at selebrasyon para sa mga pamilyang Pilipino sa ibang bansa. Simula ngayong 2024, magiging mas masaya at makabuluhan ang bawat unang Martes ng buwan dahil itinakda na ito bilang Kabayan Day. Dito, maaaring mag-enjoy ang espesyal na discount na umaabot hanggang 10% sa alinmang branch nationwide ng mga sumusunod na SM affiliates: SM Store, SM Appliance, SM Cinema, SM Skating, SM Bowling, SM Game Park, Sports Central, Toy Kingdom, Baby Company, Miniso, Surplus, Watsons at Ace Hardware. Maliban sa remittance, bahagi ang Kabayan Day sa pagsusumikap ng BDO Remit na gawing mas espesyal ang mga pamilyang Pilipino sa ibang bansa at bilang pasasalamat na rin sa kanilang pagpili sa BDO Unibank bilang kanilang financial partner. Ang Kabayan Day ay hatid sa inyo ng BDO Remit at SM. Patuloy ang pagtutulungan ng dalawang institusyon upang lalo pang bigyan ng importansya ang mga Pilipino sa ibang bansa. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.bdo.com.ph or i-like at i-follow ang BDO Kabayan Facebook page. The Maritime Academy of Asia and the Pacific.
continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. Maraming mga pangyayari, maganda man o hindi, ang naranasan sa loob ng barko ni Peter John. Nariyaan ang hindi maiwasang away at mayroon din namang kalunos-lunos na pangyayari katulad na lamang ng pagkitil sa sariling buhay ng ibang tripulante. Ito daw ang pinaka-hinding-hinding malilimutang karanasan ni Peter John. Tapos maraming investigation, psychiatrist nag-board sa barko para interviewin kami lahat. Magkaroon ng intervention. Katatagan ang isang puhunang kinakailangan sa pagsakay ng barko. Ang pagiging isang seafarer ay maraming kinakaharap na balakid at problema sa loob man o sa labas ng trabaho. Kasama na dyan ang sama ng panahon, engkwentro sa pirata, o kaya naman ay pagdaan sa mapanganib na lugar. Suspected pirate vessels, pero nagbiyahe kami mismo sa Somalia eh. Nung time of pandemic, ang biyahe namin is Somalia talaga. So pumupunta talaga kami sa Somalia. Ayun, okay naman yung stay namin doon, tapos may armed guard on board lang. Kaya usually feel safe din kami. Marami ang pinagbago ni Peter John. Nariyaan ang natuto siyang mag-ipon at naging masino. Kaya naman, hindi malayong nakapagtumbar na siya. Improvement is for my family. Bibigay ko kung ano yung mga needs. Siyempre, para sa mga anak ko, kaya ko silang pag-aralin sa mga highest standard ng mga schools. Then, napag-put up kami ng business dahil sa pagiging marino ko. Clothing at saka shape. Alam ni Peter John na hindi forever ang pagmamarino. Kaya naman mas ninanais niyang ilaan ng maraming oras para sa pamilyang kanyang binuo.
Isang investment daw na hindi matatapatan ng kahit na anong kayamanan. For now kasi, ang ano ko talaga is family man. Mag-stay na lang sa lupa at least. Iba na kasi yung ano ko, parang more on business na. Gusto ko na mag-stay with my family. So, gusto kong hindi na yung sasakay ng barko because kailangan ko. 5 to 10 years from now, siyempre staying with my family and hopefully na lumago lalo yung business and sumubok pa kami ng ibang challenges. Dumami pa yung business. Yun lang yung nakikita ko. Ano kaya ang maipapayo niya sa kanyang past self? Sabihin ko nag-improve siya ng more than I expected. In terms of everything, like for family, attitude, and I think discipline. Because of, siguro I came from academy also. So, nag-ano rin sa akin ng discipline. Ang pagiging isang marino ay mga video kabayans, tuwing unang Martes ang Kabayan Day sa SM. Ang BDO Remit ang pambansang remittance service ng BDO Unibank. Kasama ang SM Supermalls ay naglunsad ng Kabayan Day, isang buong taon na eksklusibong promo at selebrasyon para sa mga pamilyang Pilipino sa ibang bansa. Simula ngayong 2024, magiging mas masaya at makabuluhan ang bawat unang Martes ng buwan dahil itinakda na ito bilang Kabayan Day. Dito, maaaring mag-enjoy ang espesyal na discount na umaabot hanggang 10% sa alinmang branch nationwide ng mga sumusunod na SM affiliates: SM Store, SM Appliance, SM Cinema, SM Skating, SM Bowling, SM Game Park, Sports Central, Toy Kingdom, Baby Company, Miniso, Surplus, Watsons at Ace Hardware. Maliban sa remittance, bahagi ang Kabayan Day sa pagsusumikap ng BDO Remit na gawing mas espesyal ang mga pamilyang Pilipino sa ibang bansa at bilang pasasalamat na rin sa kanilang pagpili sa BDO Unibank bilang kanilang financial partner. Ang Kabayan Day ay hatid sa inyo ng BDO Remit at SM. Patuloy ang pagtutulungan ng dalawang institusyon upang lalo pang bigyan ng importansya ang mga Pilipino sa ibang bansa. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.bdo.com.ph or i-like at i-follow ang BDO Kabayan Facebook page. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. Nakakamiss. Kung bigyan pa ako ng chance, sasakay talaga ako. Sasakay pa. Ang landas ng buhay ay hindi lamang tumatakbo sa isang linya. Maaari itong lumiko, tumaas, umaba, o mahati sa dalawa. Kilalanin natin si Clemente Gavino Jr. or mas kilalang Uy Gavino, isang retired captain mula sa Cotabato. Siya ay nangarap na maging piloto, ngunit nahanap ang puso sa pagiging marino. Clemente C. Gavino Jr., Master Mariner from Cotabato, Fiat University, 1980. And I started sailing 1983. And I quit 2023, so 40 years to be exact. Maraming factor sa ating mga buhay na nakakaapekto sa ating malalaking desisyon, katulad na lamang ni Boy na mula sa isang payak na pamilya. Gayunpaman, siya ay nagsikap upang gumawa ng sarili niyang landas sa mundo. My first choice was to become a pilot, pero ang buhay noon mahirap talaga. So hindi kaya ng parents ko. So sabi nung kapatid kong seaman, nauna sa akin, matanda sa akin, mag-seaman ka na lang. Yan ang word lagi noon. Time namin laging seaman ka na lang. Ang seaman kasi noon is not for yung mga average ang buhay nyo. Talagang mababa.
Kasi ang tuition is napakababa, 2.5 year lang time namin. Pagka ito nang pinasok mo, kahit hindi mo ginusto, yan lang talagang nakalaan para sa iyo. Magbarko ka, tanggapin mo, ayusin mo. Ang homesickness ay isa sa mga balakid sa barko. Ito ang matinding kalungkutan na nararanasan ng ating mga marino. Maaring ito ay galing sa problema sa labas ng barko o mismo sa loob nito. Isa sa naging malaking pagsubok ni Boy sa pagiging isang kapitan ay ang pagkakaroon ng isang tripulanteng pumitil mismo ng kanyang buhay. Dito ay nakita niya ang kahalagahan ng matibay na samahan sa loob ng barko. Yung mga nagbabarko noong unang panahon, talagang medyo mahirap, galing sa hirap. Ang kalakaran ngayon sa buhay barko, bihira na kayo nagkakaroon ng time ng mga tao mo. Lahat yan may mga gadget, kakain sandali. Pag nakakain na, kanya-kanya nang punta sa mga kabina. So nawawala na yung bonding, nawawala na yung pagkakilanlan mo bawat isa. So may mga problema dyan na hindi nila sinishare sa iba kasi mas nakakaganang loob yun eh. Pagkatapos din ng kanyang retirement, ay ginamit din niya ang kanyang oras upang mas mag-enjoy kasama ang pamilya at upang mabawi ang mga oras na nalaan niya bilang isang marino noon. Isa rito ay isang pagsali sa isang malaking samahan sa buong bansa. Mahirap kasi 40 years ka nagbabarko, kasanayan mo, amoy ng dagat, lagkit ng hangin ng dagat, alon, kung talagang pinahirapan ka ng alon, biglang naging ganito, parang ano ba, kakamiss. Kung bigyan pa ako ng chance, sasakay talaga ako. Sasakay pa. Ba't sinasabi ng mga anak ko at saka ng miss ko, dito ka na lang. Tulong-tulong na lang. Kaya yung mga ibang oras naman, nalilibang ako na ako sa pag-join ko ng Philippine Eagle. So, medyo na dahil puro kalabas, tulong, kung saan nag-outreach kami. Kakalibang din. Naging tahanan ni Clemente ang karagatan sa loob ng 4 na dekada. Kaya naman siguradong bit-bit pa rin niya ang masasayang alaala na nabuo mula sa magagandang samahan sa loob ng barko. Yun nga yung pagdating ng 5 ng hapon, lahat kami nasa mesol, nagkukwentuhan. Pag mahabang biyahe sa kwentuhan namin, alam ko na yung pangalan ng aso mo, pangalan ng kapitbahay niyo. Sa akin, ganun din. At kilala namin bawat isa. Saturday night, meron pa rin ngayon, pero di gaya noon. Pag sabi, okay, Saturday night, talagantahan niya, nakikitaan lahat kayo. Ang pagmamarino ay hindi biro, ngunit hindi niya inakala na susunod sa kanyang yapak ang kanyang anak. Kaya, ano kayang payo ang ibinigay sa anak? Only son ko, yung lalaki ko na ayoko talagang discourage ko, sabi ko, wag, ang buhay barko abnormal yan. Kita mo ako, lumaki kayo nang hindi ko kayo nakakasama lagi. Ting bababa na lang ako, ba't ilang taon na kagad kayo? Sabi ko, ano ba talaga gusto mo? Sabi niya, pa, gusto ko mag-ma-up. Sabi ko, sige, deal, mag-ma-up ka. Pag hindi ka nakalusot sa ma-up, PNPA ka. Ako naman bahala kung gagawin kitang ano. Sabi niya, payag siya. Naging ma-up, class 2014. Kalasot siya. Mga kabataan talaga ngayon na mga marino, pag nakasakay talaga pundar na pundar. O nakapundar ka agad siya ng bahay, sasakyan. Kaya dapat pala talaga huwag mong pilitin sa gusto mo yung anak mo. Bilang isang veterano sa barko, subok na sa karanasan si Captain Boy. Alamin natin kung ano-ano nga ba ang masasabi at maipapayo niya sa mga nagsisimula pa lamang mangarap na pumasok sa mundo ng maritima. Ang masasabi ko lang pagka talagang gusto mong magbarko, alisin mo yung kung anong buhay mo sa lupa. Isipin mo lagi kung ano yung kasama mo doon sa barko na kung anong hirap niya, tapatan mo. I-adapt mo yun, kaya ko rin to, kaya ko rin to. Huwag mong dalhin kung anong buhay mo rito sa lupa. Yun lang sa akin, kailangan maging matatag talaga sa barko. Nakaka-proud isipin at malaman ang mga karanasan ni Captain Boy sa ilang dekada niyang pakikipagsapalaran sa loob ng barko. Kaya naman alamin natin kung ano-ano ang masasabi niya sa mga kapwang marinong kasama na niyang nagretiro. Ay, enjoy na lang talaga. Gala-gala, laag-laag na lang. Kumbaga sa retired ka na eh. Ako, dito, tuwing umaga, lalakad papunta rito, tinda. Pag nabisita rito, shot lang mo dyan. Bang enjoy mo na kasi life is too short. Ilang dekadang hinubog ng karagatan si Captain Boy. Hindi man siya nakapagmando kasama ang ulap sa kalangitan, siya naman ay nakapagmando kasama ng mga alon sa karagatan.
Ito ay nagsisilbing tanda na pasikot-sikot man ang landas sa mundo, sadyang may nakatadhana naman na kapalaran para sa iyo. Captain Boy Gavino Jr., yan ang Marino. Mga video kabayans, tuwing unang Martes ang Kabayan Day sa SM. Ang BDO Remit ang pambansang remittance service ng BDO Unibank. Kasama ang SM Supermalls ay naglunsad ng Kabayan Day, isang buong taon na eksklusibong promo at selebrasyon para sa mga pamilyang Pilipino sa ibang bansa. Simula ngayong 2024, magiging mas masaya at makabuluhan ang bawat unang Martes ng buwan dahil itinakda na ito bilang Kabayan Day. Dito, maaaring mag-enjoy ang espesyal na discount na umaabot hanggang 10% sa alinmang branch nationwide ng mga sumusunod na SM affiliates: SM Store, SM Appliance, SM Cinema, SM Skating, SM Bowling, SM Game Park, Sports Central, Toy Kingdom, Baby Company, Miniso, Surplus, Watsons at Ace Hardware. Maliban sa remittance, bahagi ang Kabayan Day sa pagsusumikap ng BDO Remit na gawing mas espesyal ang mga pamilyang Pilipino sa ibang bansa at bilang pasasalamat na rin sa kanilang pagpili sa BDO Unibank bilang kanilang financial partner. Ang Kabayan Day ay hatid sa inyo ng BDO Remit at SM. Patuloy ang pagtutulungan ng dalawang institusyon upang lalo pang bigyan ng importansya ang mga Pilipino sa ibang bansa. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.bdo.com.ph or i-like at i-follow ang BDO Kabayan Facebook page. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. Kahit saan kayo dalhin ng tadhana, kung ang nasa puso ninyo ay karagatan, asahan nyo, hihilahin at hihilahin kayo nito. Yan ang totoo. Oo, totoo yan. Parang ikaw, di ba? Kasi ikaw dati nasa Navy ka, di ba? Dagat yun. Hindi mo maiwasan na talagang love mo pa rin yun eh. Kaya napunta ka rin sa seafaring eh. Pareho rin yun. Dagat din yun. Hindi nawawala, di ba? Kung correct. ano talaga yung mahal mo, kung anong passion mo, usually doon ka rin talaga makakarating. Correct. Di ba? Correct. Well, anyway, sana po ay nagustuhan ninyo ang storya na ihandog namin ngayong araw na ito, ang tatlong seafarer natin na na-feature. At kung kayo po ay may mga kwento ha, wag ho kayo mag-atubili na sumulat po sa amin. Kung gusto nyo ma-feature kayo, naku, okay na okay yan ha, tatanggapin po namin yan at maging inspirasyon sa iba pang mga seafarers and their families. Di ba? Correct, At wag kayong magsasawa, di ba, Admiral? Palagi, wag kayong magsasawa dahil lagi kami makikinig sa inyo at kung maganda yung kwento, lagi nating sasabihin at ibabahagi sa lahat ng taga-subaybay ng Yan ang Marino. Yan. And mga giliw naming mga seafarers and their families, abangan nyo ang ating livelihood caravan, ha? So, meron tayong partner dyan, ang Philippine Trade Training Center, kung saan magbibigay sila sa inyo ng mga tips, mga friends, kung paano magbukas ng negosyo, ang tamang pagbubukas ng negosyo, tamang pagbabayad ng buwis, at mga dokumentong dapat nyong malaman. So, take that opportunity. Alamin nyo po sa ating Yan ang Marino Facebook page. At syempre, meron tayong Facebook na Yan ang Marino. Correct. Meron din tayong YouTube Ayun. na hindi sa'yo. Hindi akin. Hindi. Iyo. My channel, YouTube. Mariaw channel. Diyan nyo po mapapanood ang lahat ng episodes na Yan ang Marino. Well, bye-bye time na kami, Admiral. Sa susunod ulit ha. Anchors away. Bye! Bye-bye.